Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, himay-himay na po natin mga kabida, yung testimony po ni Mr. Ramil Madriaga po mga kabida kahapon sa pagdinig po ng House Committee on Justice po mga kabida dito ho sa impeachment proceedings laban ho kay Vice President Sara Duterte po mga kabida. Yung star witness po ng Committee on Justice po dyan sa House po kahapon ay ito hong si Mr. Ramil Madriaga po mga kabida. Isa po itong bilanggo po dahil sa kasong kidnapping for ransom po mga kabida At nag-akusa po kay Vice President Sara Duterte na tumanggap ng drug money mga kabida mula sa mga drug lord at pogo operators mga kabida, at nag-akusa din laban ho dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siyang nag-orchestrate po mga kabida para sa isang assassination plot laban ho dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay? Matindi yung kanyang mga sinabi po kahapon Ni-reiterate lang po mga kabida ni Madriaga yung kanyang inilabas na affidavit. Okay? At may mga bagong mga revelations po ang kanyang binitawan po kahapon po mga kabida. Okay? Marami mga abogado po ang nag-obserba po kahapon okay, nanood doon ho sa proceedings mga kabida okay, at tiningnan po nila yung mga weaknesses ni Mr. Madriaga po sa kanyang mga testimonya po mga kabida po. Eto, isa po sa mga abogado ho na nag-observe po kahapon at nagbigay po ng kanyang assessment, komento ito si Attorney Anthony Rodalve Vista, mga kabida. Okay? Inassess po niya yung testimony po ni Madriaga. At marami loophole, o butas, ito kanyang mga sinabi, Unang-una po, wala supporting evidence. Puro lang po naratibo po, yung kanyang testimony po kahapon, mga kabida. Although meron pong mga ipinakitang pictures, may pinakitang video, mga kabida, pero less value daw yun. Okay? Sabi po ni Attorney Vista po, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po itong kanyang post po, mga kabida. In relation po sa pag-testimonya po, ni Mr. Ramil Madriaga po kahapon, mga kabida. Ang title po ng kanyang article ay The Madriaga Testimony, Allegations Without Proof. Okay? By Attorney Anthony Rodalve Vista, mga kabida. Ito. The affidavit was read during a hearing on April 14, 2026 before the Committee on Justice of the House of Representatives. It names Sara Duterte, Prosecutor Ryan Ray Kilala, and former Ombudsman Samuel Martirez. The setting gives the statements visibility, but credibility does not come from the forum. It must come from the evidence, consistency, and corroboration. On these basic standards, the affidavit falls short. So, ibig sabihin po, dito sa first paragraph po, mga kabida, na kanyang article po, okay, yung statement po kahapon, okay, yung setting po kahapon po, mga kabida, kung saan po ay tumistigo ito si Madriaga, nagbigay daw ito ng statement visibility. Okay? Yon, statement po. Pero, pagdating sa credibility po, mga kabida, wala. Fall short. Walang credibility po kasi unang-una po, mga kabida, puro lang po narrative po, mga kabida. Okay? Eto, no supporting evidence. The affidavit depends on the affiant's narrative. It does not present documents, verified communications, or transaction records. What is offered are photographs. Mga pictures lang po ang ipinakita pero wala mga dokumento just to prove, mga kabida, na totoo yung kanyang mga sinabi po. Okay? Iba kasi pag narrative lang po, puro lang po salita. Wala mga supporting evidence. Medyo mahihirapan po paniwalaan yan. Sa mga miyembro po ng House Committee on Justice,
malinaw po, ano, na naniniwala ko sila kay Madriaga, no, mga kabida. Okay? Photographs have limited value. They may show presence, but they do not prove the truth of the allegations, the source of funds, or the participation of the person's name. Ayan, malinaw po ha. In law, serious allegations must be supported by independent proof. Without that, they remain unverified, ano, mga kabida. So, mananatili hong hindi ho veripikado kung wala hong supporting evidence. Lalong-lalo na po kung puro lang po testimonya po, ano, mga kabida. The affidavit claim a long career across several government agencies but does not explain positions, ranks, or appointments, ano? It does not show how the affiant moved between institutions. Kiniklaim kasi mga kabida, no, ni Madriaga na siya daw ay kabilang daw sa circle po ni Vice President Sara Duterte, okay, at nagtrabaho daw siya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida, pero hindi naman po niya sinabi kung ano yung specific position po niya doon. Okay? Kahit na po rango po mga kabida, ano, wala. So, sa madaling salita, puro lang po talaga claim. Okay? Wala kong supporting evidence po mga kabida na nagpapatunay na talagang siya po ay employed, ano, sa mga Duterte po, ano, mga kabida. Kahit na nga position wala rango wala ano. So purely claim lang talaga, ano, mga kabida, ano po. Alright? There are also errors in basic facts and timelines, ano. These are details that should be clear to someone who actually participated in the events, ano. An affidavit must be internally consistent and complete. This one is not. So, hindi ho kompleto po yung kanyang affidavit po, ano, mga kabida. Dito sa pangalawa po na flaws, ano, ni Madriaga, ano, mga kabida. Inflawable account. Okay? The affidavit describes large amounts of money being delivered in a casual manner, such as leaving vehicles unattended or placing keys on tires, ano? This does not reflect how sensitive or high-risk transactions are handled. Where large sums and senior officials are involved, one would expect control, security, and some form of documentation. Sinabi kasi ni Madriaga na meron pong in and outs na malaking halaga, no? Kanyang dala po, ano, mga kabida. Pero wala naman lang sense of security, ano. Kumbaga, yung standard po mga kabida, pag meron kang dala na malaking halaga, todo bigay po, ano, ng security po. Okay, para lang po maprotektahan yung malaking halagang pera po, mga kabida, na dala po ng isang tao, ano, mga kabida. Pero ang kanyang binanggit, nilagay lang daw sa isang sasakyan na unattended, ano, mga kabida. Ganun po ba yun? Pag malaking halaga po, dala mo, iwan mo lang kahit saan-saan po, ano, mga kabida. O, ito din isa sa mga questions po, ano, ni Attorney Vista po, ano, mga kabida. So, ito. The same problem appears in the description of access to secured location. The affidavit does not account for basic procedures such as entry log, identification checks, and security protocols. The account does not match how institution operates. So, yun po, ano, mga kabida. Pangatlo po, serious allegations against public officials, ano. Ito po. The affidavit directly implicates Sara Duterte, Ryan Ray Kilala, and Samuel Martires. These are serious accusations. The burden of proof lies on the person making them, ano? And the standard increases with the seriousness of the claim. No independent evidence is presented. There are no documents, no records, and no corroborating witnesses. The allegations remain unsupported. So, ganun din yun. Sa kanyang mga aligasyon o akusasyon po laban po kay dating Ombudsman Samuel Martires, kay Attorney Ryan Ray Kilala, ano, mga kabida, at iba pang mga idinawit po, ano, wala hong mga supporting documents.
Puro lang po talaga claim. Puro lang narrative po, ano, mga kabida. So, in short, wala ho sa standard po, ano, mga kabida. Ito po, uses of photographs. Oh, may ipinakita po kahapon po si Madriaga ng mga photos, ano? Okay? The resilience on photographs instead of documentary proof is a central weakness. So, central weakness daw yung paggamit ho ng photographs. Photographs do not establish identity with certainty. They do not show the nature of a transaction. They do not confirm the truth of the narrative attached to them. For allegations of this scale, photographs are not sufficient evidence. So hanggang photographs lang po, hanggang litrato, hanggang larawan lang po ito kung si Madriaga, no, mga kabida. Pwede naman pong gawin yung litrato po, ano, o larawan po, mga kabida. Kasi it does not speak the truth. Yun ang photos po niya, no, with the Vice President Sara Duterte, ang dali lang po yun eh. Kahit sino pwede hong magpalitrato po, ano, kay Vice President Sara Duterte, pero it does not speak na siya po ay close in o di kaya nagtrabaho po kay Sara Duterte, ano, mga kabida. O, di ba? Unlike sa dokumento, ano, na meron talagang specific, okay, na siya po ay empleyado, siya po ay kaibigan po ni Sara Duterte o di kaya sa mga Dutertes, ano, mga kabida. Di ba? So, iba po kung dokumento kaysa dito ho sa litrato lang po, ano, mga kabida. Alright? During the proceedings, it was seen that Sara Duterte greeted the affiant happy birthday while holding a paper with his name. If they really knew each other well, she would not need a paper to greet him. Totoo yan, ano? Doon din ako nagduda po, mga kabida, doon sa ipinakita po, mga kabida, no, na photos o photo, ano, na nag-greet po itong si Vice President Sara Duterte ng happy birthday po, ano, kay Mr. Ramil Madriaga. Tsaka meron pong nakalagay na papel, nakasulat yung pangalan po ni Ramil Madriaga po, ano, mga kabida, ano po. Meron pong nagkalat nga iba't ibang mga photos din, ano, sa social media after the hearing po kahapon. Ganon yung photo, pero inedit yung pangalan po. Okay? So most probably, baka edited po yung photo na ipinakita po, ano, mga kabida. Okay? Tsaka, granting for the sake of discussion na totoo po yun, ano, mga kabida. Kung kayo po ay magkakakilala talaga, does it need a paper o papel para lang po ipakita yung pangalan mo doon? Diba? Hindi na siguro eh. Diretso na po, ano? Diba? Mga kabida. Kung kayo po ay totoong magkakakilala po, ano, mga kabida. Oh. Karaniwan pong ginagawa yan, okay, sa mga fans na kunwari po, ano, magpag-greet po, mga kabida. Kaya nga nakalagay yung kanilang pangalan po, ano, para malaman po, mga kabida, na sila po talaga ginigreet po, ano, okay, katulad po ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida, ano po. Di ba? So, yung photo, again, sabi po ni Attorney Vista, it does not hold the truth, ano, at it doesn't speak the truth. Okay? Sabi po ni Attorney Vista po, ano, mga kabida, the same is true for the video where she gave him a flag. What does not prove a personal relationship? It can happen in public events where people are greeted or given items without knowing them. Katulad ho sa mga pagbisita po ni VP Sara sa iba't ibang mga lugar, di ba? Dinudumog po ng mga tao po, ano? Binibigyan ng kahit ano-ano, ano? Bulaklak, cards, ano? Mga kabida. Ganon din yon. Doon ho sa ipinakitang video po, ano? Madali lang po yun. Lalong-lalo na po pag public events po, ano? Mga kabida. Pero it does not hold the truth. Okay? It doesn't speak the truth, ano? Mga kabida. Okay? Eto, comparative practice. In proceedings before the United States Congress and the Parliament of Canada, witnesses who make serious allegations are expected to present supporting documents and verifiable material. Their testimony is tested against records, and uncorroborated claims are treated with caution, ano, mga kabida. Committees in those jurisdictions focus on evidence first
and witnesses are often required to submit documents in advance or face sustained questioning on inconsistencies. Hindi po katulad sa ginawa po ng Committee on Justice, ano? Hinayaan po nila na magsalita ito kung si Madriaga, mga kabida, na wala man lang supporting documents. Ano? Okay? So malinaw po, mga kabida, na meron po talagang agenda dun ho sa pag-testify ni Madriaga, ano? Kasi kung totoong they're doing a preliminary investigation, ano, dito ho sa impeachment complaints against the Vice President, mga kabida, at seryoso po ang Committee on Justice, sana, bago ho nag-testify, ito hong si Madriaga, pinasubmit na sana siya, ano, ng mga supporting documents. Okay? Ang sabi nga kahapon ang ginawa daw ng Committee on Justice, hindi ho para i-test yung credibility po, ano, ni Madriaga, mga kabida, kundi alamin po kung meron bang probable cause. Sa totoo lang po, kabilang po yung credibility test po doon ho sa pag-establish po ng probable cause, ano, mga kabida. Paano po ma-establish ang probable cause? Lalong-lalo na po kung ang testigo po, mga kabida, ay walang kredibilidad. Okay? Do you think probable cause can be established, ano, mga kabida? Na kahit sino lang po ang pwede hong mag-testify na hindi man lang i-verify yung kanya hong credibility, kung may credibilidad ba, ano, na maglabas po ng kanyang testimonya, magbato po ng mga aligasyon po, ano, laban sa isang tao po, ano, mga kabida. Di ba? Very questionable, ano, mga kabida, ano po. Kaya nga, hindi ho nakapagtataka po, mga kabida, kung bakit ganun po yung nangyari po kahapon, ano? Dahil gaya ng sinabi po at impression po, ano, mga kabida, laban ho dito sa Committee on Justice, yung kanila pong pakay po ay hindi po to establish the probable cause against the Vice President, kundi pahihain daw, mga kabida, ito hong si Vice President Sara Duterte. Alright? Para at least, kung ito po ay mabuo po sa kanilang isipan po, ano, mga kabida, okay, na ito pala si Sara Duterte, base po doon ho sa testimonya, no, ni Madriaga, at least pagdating ho ng 2028, mga kabida, magdalawang isip na raw ito hong mga Pilipino, ano, na bumoto po kay Sara Duterte, ano, para maging Pangulo po ng Pilipinas. Ganun kasi daw yung drive, Okay? Wala ho silang pakialam doon ho sa impeachment. Ang kanilang pakay daw dito, mga kabida, is to make Sara Duterte waste, ano, sa mga mata po ng mga Pilipino, para pagdating ho sa 2028 presidential elections ay hindi na ito mananalo, mga kabida. Alright? So, yun po, ano, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga pods. Maraming salamat po sa inyo na.